basahin mo kapatid sa Santiago 1:27 para malaman po natin po ang totoo nga hindi pagkukunwari sa harapan ng mga tao, lalo na sa Diyos. Nga sinasabi natin, kilala ko ang Diyos, kilala ko ang Panginoon, pero yung mga gawa natin paano na? Para lang po tayong naglulukuhan sa harapan ng mga tao. Pakibasa po. Santiago 1:7. 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pagingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. O, di ba? Malinaw po. Pag-ingatan po daw natin ang ating mga sarili nga walang dungis sa sanglibutan. O, yun po ang tunay nga relihiyon. Yung mga taong matulungin, yung mga taong mahabagin, yung mga taong umibig sa mga kapwa natin. O, yun po ang tunay na relihiyon nga kailangan po ay matupad sa sanglibutan ito para magkaroon po tayo ng kapayapaan. Paano po? Paano natin simulan ang pagbabago? Tinuturo na po yan sa Roma, di ba? Nung binabasa sa kapatid ko nga kailangan po natin ang ating sarili ihain sa Diyos ng haing buhay, kaaya-aya sa kanyang paningin. Ibig sabihin noon, ang pagkakasala natin ngayon, maari pa natin itong baguhin. Di ba? Maari po nating ihingi ng tawad sa Diyos dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Di ba? Nga sa anong oras man, kung ikaw ay lumapit, iluhod mo ang iyong mga tuhod sa Ama, maari ang iyong pagkakasala mula buhat ng isinilang ka at hanggang ngayon maari kalimutan ng dakilang Ama yan. Mag-promise lang po tayo sa Kanya. Maari tayong lilingapin niya tayo kasama ng ating mga mahal sa buhay. Kung ito po ay inyong paniwalaan. Kaya ang aming mga ginagawa dito sa lugar na ito, sa landas ng buhay, ito po ay amin talagang ginagawa araw ng Sabado sa pamagitan ng Facebook o YouTube. Nga sana po ito ay mapag-alaman ng tao. Kung ano man ang itinuturo ng Diyos o ano man ang relihiyon na nais na matupad o mangibabaw sa sanlibutan ito. Nga ang sinasabi niya doon sa Juan 4:22, ito po ang klaseng pananamba ang hinahanap ng Ama. Pakibasa din sa Juan 4:23 hanggang 24. Yun po ang tunay po, ang pagsamba na hinahanap ng Ama. Pakibasa po. San Juan 4:23. 23 na lang. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. O, di ba po? Malinaw po nga itong ating mga ginagawa ngayon o sa iba-ibang mga sikta o ibang reliyon, dapat po ay maituro sa wasto ng mga tao. Nga ang kinailangan o hinahanap ng Ama ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Nga ang katotohanan, walang iba ang Biblia. Kaya kung sino man ang hindi naniwala sa Biblia, o sana po ngayon pa lang magkaroon na po kayo ng pagrespeto sa salita ng Diyos. Huwag kayong magmamalaki sa sanlibutan. Dahil wala tayong laban sa Diyos. Maaari po tayong mapahamak. Maaari tayong mabigyan niya tayo ng kadalamhatian. Diba? Kailangan po tayong yumukod sa dakilang Ama. Nga araw-araw tayo po ay magpakumbaba sa Kanyang harapan. Huwag po natin magmatagasin ang ating mga puso. Pakinggan natin
ang mga mensahe mula sa langit nga ibinababa ng mga propeta. O, diba? Dahil totoo naman nga may propeta pa rin sa ating panahon. O manghuhula sa ating panahon. O makapagbigay himala sa ating panahon. Dahil buhay ang Diyos. Marami siya ang makapangyarihan sa lahat ng kataas-taasan. Banal na kataas-taasan. Sa anumang oras, segundo ng ating buhay, maaring makakita tayo ng kanyang kababalaghan. Nais ninyong makita ang Diyos? Magbago po tayo. Nais ninyong maligtas? Magsisi po tayo. Nais ninyong maligtas ang ating mga mahal sa buhay? Maglingkod tayo sa harapan ng dakilang Ama. Maraming paraan po ang kaligtasan. Huwag lang po ang ating sarili ang ating ililigtas. Marami nating dapat iligtas ang mga tao sa sanglibutan. Kaya hindi nagliban, hindi nagsawa ang Diyos. Nagparating ng mga anghel dito o mga propeta upang malaman ng sanlibutan ang mga mensahe mula sa langit. At paano naman po mga kaibigan o mga kapatid o mahal kong mga kababayan nga naniwala kayo sa iba't ibang katuruan nga wala na pong mga propeta ngayon. Nga ang sabi nila, ang bawat propeta ay mga bulaan. Mayroong perpekto yan. Malalaman natin yan. Dahil ang propetang totoo, ang mga mensahe ay puro katotohanan. Pero yung mga mensaheng, mga propetang mga bulaan, alam po natin kung ano ang mga mensahe nga ito po ay papahamak sa atin, lalo na po sa mga hinahangad ng tao sa sanlibutan. Ano ba hinahangad ng tao sa sanlibutan? Alam po natin yan. Maraming hinahangad. At ang tumpak nga hinahangad ng mga tao sa sanlibutan ngayon, yung kayamanan. Nga isinusulat yan doon sa Timoteo nga ang kayamanan ay ugat sa sari-saring kasamaan. O, di ba? Malinaw yan. Pinagbilin yan doon ni San Pablo doon sa Timoteo nga kailangan po malaman ng tao, nga kailangan po ito po ay maibulgar sa sanlibutan, nga yung mga kayamanan na yan, isa yan sa sanhing ikapahahamak nating lahat, di ba? May payo na yan. Ibig sabihin, babala sa ating lahat yan. Dahil walang kabuluhan yan. Walang madadala natin yan kahit 5, di ba? Kahit piso, walang maidadala natin kung tayo po ay lubusan na pong lisanin ang mundo na ating ginagalawan. Sayang lang po. Sayang yung mga pangarap nga ang mga pangarap na yan, okay lang kung ang nagbigay noon ay ang Diyos. Paano na kung ang nagbigay noon ay ang dyablo? Saan mapunta ang iyong kaluluwa? Malinaw na po yan ha? Nga at hindi tayo bulag, pipi o bingi o mga iba-ibang mga salita ng uri ng mga pananampalataya. Isa yan sa mga minimensahe nila. Pero kailangan po natin nga tukuyin ang bawat salita. Dahil may mga iba ngayong nangangaral nga talagang pinupursige nila ang tao nga maging mapaghangarin, diba? Dahil ang sabi nila, kung marami kang ibibigay, marami ang blessing. Yun po ang karamihan. Sorry lang po ha, pero yun naman po talaga, diba? Nga sabi noon sa amin, kung ganun ka, kunti lang ibibigay mo, kunti lang daw ang ibalik sa'yo. Yun po ang mga sinasabi sa amin noon. Kung marami ang ibibigay sa'yo, marami daw ang balik sa'yo. Sabi nila. Pero hindi totoo yan. Kay 5, kay 10, kung ang iyong pagbigay
ay galing sa puso, maari pa ring pagkalooban ka ng Diyos. Dahil puso ang tinitingnan nito eh. Damdamin ang tinitingnan dito. Relasyon natin sa Diyos ang tinitingnan nito. Kaya kung ang pagkukunwari lamang ang ating gawin, maari ito ay walang kabuluhan. Maaring ikapahamak nating lahat. Kaya sa oras na ito po ay aming mga pinapayo sa inyo. Gaya ko nga binigyan rin ako ng karapatan ng Diyos nga maibahagi po ang aking natutunan sa mga aral ng pastor o sa mga banal na espiritu. Kahit kukunti lang ang aking nalalaman, pero hangad ko pa rin yung mga karunungan ng taglay ng magagaling na mga ibanghilista. Dahil itong karunungan po ito ay hindi ito basta-basta ipagkaloob sa Ama o sa Panginoon kung hindi ito natin pagsikapan, hingiin at pagsikapan natin gawin para magawa ang mga kahilingan. Magbago po tayo, magsisi, sundan ang mga yapak ng mga banal, sundan ang mga yapak ng mga apostol nung kapanahonan para makamta natin ang ating mga minimithi. Dahil ang pagligtas ng mga tao, pag-ebanghelyo, ang salita ng Diyos, kung ito po ay umiral sa sanlibutan, lahat po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Lalo na po sa mga dilubyo. Pangako ng Diyos yan. Pangako ng Panginoon yan. Kung tayo ay maging matuwid, maari tayong alagaan. Maari tayong maisilong sa kanyang mga pakpak o sa kanyang mga bisig. Dahil bakit? Dahil tayo po ay kanya ng mga anak. Tayo po ay nagbagong muli at pinatawad po tayo sa Ama. Kaya sa araw na ito, sana po ay kayo po magkaroon po ng kaligtasan dahil ang ating buhay ngayon ay mapanganib na. Wala na kakaalam kung anong bukas o sa isang bukas. Kaya ngayon po ay dapat maghanda po tayo sa parating. At panghanda noon, ito po ay magbalik loob sa harapan ng Diyos. Hanggang muli, ito pong muli ang kingdom, ang heaven, and the holy nation of God, at ang landas ng buhay. Magandang umaga po sa inyo. Hindi ko kaya niyo mga gawa niyo ang dami. Pero gawin ko rin yan. Di mag-mission ka muna dun sa Banahaw. Para Para magawa ka.